Wala na, finish na. Impeachment court nagsalita na mapatungkol sa impeachment trial at pagdispis ng Senado sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ay naku, iyak na naman yung mga anti-Duterte dito sa balitang ito. At alam nyo naman ngayon, naglabasan sila sa social media ang mga makakaliwang grupo na meron pa nga doon isa, si Manang Laila, na sabi niya hindi daw siya makatulog. So, hindi daw siya nakatulog doon sa naging kilos ng Senado. Sabi nga ng mga netizen, sabayan mo na ng wag huminga. para lahat na hindi na yung para doon ka na rin naman pupunta eh. So ituloy-tuloy na ika nga ng mga netizen. So yung mga banateros, no, grabe talagang ang daming nag-iiyakan ngayon. At eto pa nga yung isa, si Joel Chua. Alam mo, Joel Chua, mas maganda siguro kung atupagin mo yung 19 million mo na ipinatay yung barangay hall dun sa may tabi ng bangketa. Oo, dapat pinapanagutan mo kasi parang duda. Yung duda si Isko Moreno doon, si Mayor Isko, dahil parang hindi halagang 19 million yon. Ngayon, kuda ka ng kuda sa impeachment pero yung issue mo ayaw mong pag-usapan. At kanina nga may mga video ng mga estudyante. Ito, alam nyo, naaawa ko dito sa mga magulang na tong mga estudyante na to. Na todo suporta sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Todo convict daw, i-convict daw si BP Sara. Anak ng teteng, bago makonvict si BP Sara, si Franz Castro muna. Si Franz Castro muna dapat ang ma-convict. Grabe naman. Bakit si Vice President? Bakit? Convicted ba yon? Ang convicted dito si Franz Castro tsaka si Raul Manuel, may kaso din yan. Bakit hindi yun yung pinoprotesta nyo tapos sasabihin nyo convict Sara? Sinahulo ba kayo? Nakakaawa lang ho yung mga nakakaawa lang ho yung mga estudyanteng ito dahil naimpluwensyahan ng mga siraulong mga makakaliwa. Ang nakakaawa lalo ho dito yung kanilang magulang na kayod kalabaw sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, pagkatapos ganyan lang ang gagawin ng mga anak nila. Okay naman no sana na matutunan ng mga kabataan yung mapatungkol sa mga politics kasi talagang napakaganda rin ho nito. Kaso hindi na ho dapat pahumantong na susuporta ka sa isang partido at makikisali ka pa sa impeachment. Okay na ho yun. Sumuporta kayo kay Marcos sa mga dilawan. Okay, walang problema. Pero yung parang makikihalubilo pa kayo, hindi nyo naiisip na para kayong mga tanga na ginagamit kayo dyan na pangbalandra dyan sa social media, sa mga media na may hawak kayong kunbik-kunbik. Tanong lang, proud ba magulang sa inyo na yung anak nilang pinagtatapos mapupunta lang sa pagiging NPA? Hindi kayo magiging katulad ni Risa Ontiveros. Oo, si Risa Ontiveros, dating ganyan din yan na ngayon ay senador na, natuto na ho. Ang mga Duterte, alam kilatis na nila ho yung mga katulad ni Risa Ontiveros na ganyan tao. Yung tipong gagamitin lang yung mga Duterte, tapos pag nanalo na, siya mismo yung unang bibira sa mga Duterte. Oo, ganyan yung style ni Risa Araneta Ontiveros. So eto na nga dito nga nasupalpal na naman ulit yung etong mga tawag dito. Etong mga tiga-suporta ng mga makakaliwa. Oo, dahil alam nyo naman na todo sila dito sa impeachment, pero dito nga kitang-kita ho natin dito po, ito po yung patunay na dapat lang ho daw talaga yung ginawa ng Senado. Talagang wala ho daw pagkakamali ang Senado doon. Desisyon na to, basahin natin yung title Desisyon ng Senado sa ang impeachment versus Sara hindi
technicality dead. O ito, para mas lubuso nating maunawaan, panoorin natin. Despite the heated debates, inalaw na lang ni Senator Marcoleta yung movant na i-amend yung kanyang motion para ito'y maging motion to archive na lang. So this means na mapapreserve yung record while the case is still inactive. It's not technically dead or terminated. Pwede pa rin i-revive to in the future by another majority vote. Pero for the meantime, nasa records lamang po yon ng Senado. So this affords the Senate maximum flexibility to deal with the matter kung dumating yung pag-reverse na yon na hinihintay naman ng minority, yung pag-reverse ng Supreme Court decision. So ito yung pinakamagandang hakbang na ginawa ng Senate dahil inassert niya yung kapangyarihan niya na Wala pala akong boses, sorry. Babasahin ho natin yung pangalan, ha? At kung sino tong tao na tong nagsasalita. Siya po lamang si Attorney Reggie Tunggol, spokesperson, Senate Impeachment Court. Siya po ang spokesperson ng Impeachment Court. Ha? So ibig sabihin wala hong masama o wala hong labag sa batas. Hindi po labag sa konstitusyon ang desisyon ng Senado. So sa madaling salita, yung mga against sa yung mga pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte napakalayo ho ng utak at kagustuhan katulad ho lang ho nito sa impeachment court na to. Napakalinaw ho na sinabi nila na na maganda po ang naging hakbang ng Senado dito sa impeachment. Dapat nga kung may mali ang Senado, dapat sinabi nitong spokesperson na to ni Attorney Reggie. Pero wala, 'di ba? So dito ito yung patunay na wala talaga. Nasa tama lang ho talaga ang ginawa ng Senado at yung mga bumoto na i-dismiss tong impeachment trial labang kay Vice President Sara Duterte. Tugmang-tugma ho yung kanilang ginawa at hindi po labag sa konstitusyon katulad ng mga sinasabi ng mga baliw dyan. Yung babaeng di daw makatulog, pati yung congressman na gumastos ng 19 million sa isang barangay hall. O tuloy na bumoto para sa issue na to and at the same time sumunod at mag-comply sa Korte Suprema. Yun no? 17 sa mga senador ang nagdesisyon na i-archive itong ang articles of impeachment o impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Attorney, bakit po yun po yung napiling paraan o remedyo ng Senado kaugnay po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte? It was a win-win solution dahil gusto nga ni Senator Marcoleta na i-dismiss na sana. Ngunit ang sinasabi naman ng minority, maghintay muna doon sa maaaring pag-reverse ng Supreme Court ng sarili niya. So para mapagbigyan ng parehong parties at nakakatuwa naman na they are both cordial and they are both magnanimous to each other despite the heated debates, inalaw na lang ni Senator Marcoleta yung movant na i-amend yung kanyang motion para ito'y maging motion to archive na lang. So this means na mapapreserve yung record while the case is still inactive. It's not technically dead or terminated. Pwede pa rin i-revive to in the future by another majority vote. Pero for the meantime, nasa records lamang po yon ng Senado. So this affords the Senate maximum flexibility to deal with the matter kung dumating yung pag-reverse na yon na hinihintay naman ng minority, yung pag-reverse ng Supreme Court decision. So ito yung pinakamagandang hakbang na ginawa ng Senate dahil inassert niya yung kapangyarihan niya na bumoto para sa issue na to and at the same time sumunod at mag-comply sa Korte Suprema. Opo. So ibig sabihin wala nga talagang pagkakamali. Palakpakan natin ang Senado.
So ngayon, antay-antay tayo sa 2026. Mga Yudipunggol. Maganda tayo sa 2026, ha? Oo, huwag kayo mainip. Pinagbigyan pa na nga kayo eh. Pinagbigyan pa nga kayo sa impeachment. Di naman kayo, yung drama-drama nyo. Tigil-tigilan nyo na yan. Para kayong mga tanga. Pasakit lang ngayon. Alam mo yung tipong gigising ka sa umaga tapos mga mukha nila yung mapapanood mo. Yung mukha nila na mga nakabusangot dahil talo sila sa impeachment. Tapos sasabihin, may malaki ilong. May kulubot laging kulubot ang mukha. May tabingi yung panga. May mukhang aso. Diba? Tapos yung mga kabataan na amoy patis yung mga underwear. Diba? Yun yung mga mapapanood mo, anak ng teteng na yan. Hindi nga marunong nga siguro maghugas ng pinggan at magsaing sa kanila yan. Pasalamat kayo, nauso rice cooker. Kung hindi nauso rice cooker, baka hilaw at sunog yung mga sinaing nyo. Ang yan itong mga kabataan na to, no? Pinaghihirapan kayong paralin ng mga magulang nyo, tapos nandiyan kayo, nagwewelga kasama nung tabingi yung panga. Kasi nga, marami sa mga kritiko, alam naman po ninyo, marami po sa mga kritiko ng Senate Impeachment Court ang nagsasabi na mali yung paraan, mali yung ginawa. Tagal-tagal po ng Senado na umaksyon sa impeachment complaint. Kaya gano'n. Tapos ngayon, mabilisan lang kagabi yung naging aksyon ng Senado. Attorney. I think kailangan natin tandaan na yung desisyon na yun ng Korte Suprema ay may nakalagay na immediately executory. Yun. Katulad na rin yan doon sa House Rules ng liwanag niya na Representatives na kapag nagkaroon ng complaint ay kailangan immediately ilagay sa order of business. True. O refer sa speaker para ilagay sa order of business within 10 session days. So yung mga terminong yon ay walang question na immediately talaga kailangan madaliin, agad-agad ang ibigang sabihin. Kumpara yun doon sa sinasabi nila at pinupukol nila sa Senado dati na forthwith daw ay ibig sabihin immediately. Pero nakita naman natin sa mga desisyon ng Korte Suprema na dati pa, no mga 1930s pa, hindi yun ang ibig sabihin, without undue delay ang ibig sabihin. So kung sa utak nila hindi po immediately yung dapat ginawa ng Senado, yun po ay desisyon ng Senado na tumalima doon sa kautusan ng Korte Suprema. Nako, nabanggit mo. Buti na lang nabanggit mo ang immediately executory, attorney, dahil syempre marami po ang hindi mga abogado din. Ano bang pagkakaiba ng immediately executory at final executory? General rule kasi, no, kapag nagdesisyon ng isang korte, ito ay hindi pa immediately executory dahil meron pang 15 days para hintayin yung period to appeal o mag-motion for reconsideration. Maliban na lamang kung sinabi na mismo ng Korte Suprema na ito ay immediately executory. So wala na makakapag-question yun kapag nilagay ng Korte Suprema sa dispositive portion na ito ay immediately executory, then kailangan lahat sumunod. So isa yun sa mga exception at nasa kapangyarihan ng Korte Suprema gawin. Ito ay pagkakaiba doon sa final and executory. Dahil pag final and executory, final na yon, tapos na yung period to appeal o yung pag-file ng motion for reconsideration, kaya ang kailangan na lamang ay i-execute yung decision na yon through a motion. Pero dito, kapag immediate executory, hindi na kinakailangan yung mga ganong motion at paghihintay. Opo. So, anong ibig sabihin po nung motion for reconsideration po na inihain po ng House of Representatives? Since sabi nga ng Korte, unang desisyon nila, immediately executory, tapos nung nagkaroon po ng press con yung tagapagsalita ng Supreme Court, ganun din, binigyan din muli na immediately executory ang desisyon, ang kanilang naging desisyon patungkol nga po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Tama ka dyan. Usually nilalagay yung immediately executory kahit na may pendency pa o may right pa na mag-file ng motion for reconsideration. Kung merong mga vested rights yung mga parties o merong mga kinakailangan protektahang mga interest yung Korte Suprema para hindi mabaliwala yung proseso. So katulad na dito, alam naman natin ang impeachment ay isang divisive issue, and I think
the Supreme Court deemed it fit na wag nang mag-aksaya masyado ng panahon yung mga branches of government, kaya kahit na may 15 days pa, kaya nito inisip na wag nang patagalin yung pag-execute nung decision na yon at gawin ng immediate executory. Opo. Attorney, sabi ng ilan nga sa mga senador during nga sa hearing kahapon na nawalan ba ng kapangyarihan o itong ang jurisdiction ang Senado patungkol nga po dito sa impeachment cases? Kalokohan yun. Hindi totoo yun, no? Dahil Isang ano yun, kalokohan yun. Sino nagsabi ng hype na yun? Mawawalan ng ano yung Senado dahil sa impeachment, kagaguhan nyo. Hindi kasi, ganito kasi ginagawa eh. Yung Congress, pinipressure nila yung Supreme Court para kampihan sila. Ganun ang strategy nila ngayon. Etong Congress, sabihin na natin hindi Congress, yung mga anti-Duterte na wala naman sa kahit hindi congressman, pinipressure nila ang Senado. So yung dalawa na yan, Supreme Court at Senado, parehas nilang pinipressure para kumampi sa kanila at i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ganyan yung strategy nila ngayon. So to, kalukuhan naman yung sabi nung tanga nun Pagtanga mo. Kita ninyo at napanood nating lahat, no? Yung ginawa ng Senado kahapon ay pagtalima sa kanyang mataas na duty at tungkulin under sa konstitusyon na i-take matter pa rin yung kaso ng impeachment na ihain sa harap niya, at pangalawa, tumalima doon sa desisyon ng Korte Suprema, at yung pangatlo nga, pagdesisyonan kung paano gagawin yung pagtalima na yon para ibalanse yung kasong nasa harap niya. So, lahat ng mga issues na ganyan ay pinagbobotohan ng mayorya in a Republican Democratic country such as the Philippines. So nakita natin yung pag-exercise ng Senado ng kanyang kapangyarihan under the democratic process under the Constitution. So hindi totoo 'yon na hindi paggampanan sa tungkulin ng Senado yung nangyari kagabi. Ngayon ngayon sinapapaniwalaan namin. Papaniwalaan namin yung tabingi yung panga. Yung malaki ang ilong. Yung dating may skandal. Sino papanga namin? Congress. So ibig sabihin Congress, mas kapanipaniwala kayo. Mga congressman na tutol sa desisyon ng Senado, mas kapanipaniwala ba kayo kaysa sa spokesperson ng impeachment court? Paldo mo! Ay, sorry. Hindi kasi mga buwisit eh. Anak ng teteng, eto ang nangyayari kasing kalakaran dyan, ang nangyayari kasi dyan sa Congress, kapag congressman ka, ako congressman, attorney ka, judge ka, sabihin na natin ikaw ang pinakamataas dito sabihin na natin ikaw ang judge, mas may alam ako sa'yo. Ganun ang gusto nila mangyari kapag congressman ka, dapat ako ang paniwalaan. Huwag mong paniwalaan yung judge na yan, mas may alam ako dyan. Huwag mong paniwalaan yung attorney niya, mas may alam ako dyan. Yan ang gustong iparating sa atin ng mga punyetang mga congressman na to. Hindi ko naman nilalahat yung iba lang dyan. Lalo-lalo na yung leader nila, montanga din. Di ba? Ayun yung ayun yung gusto nilang iparating. No, alam niyo sobrang napaka-weirdo niyan. Sa totoo lang, kaya nga ako nakapagbiro ako eh. Sabi ko, pag nagkaanak ako, pagtapos ng kanyang pag-aaral, ano ko yan eh, pag-aaralin ko kung paano maging congressman. Kasi una-una, bukod sa magiging billionaire, instant billionaire ka, instant millionaire ka, ikaw ang may batas na, ikaw ang may hawak ng lahat. O, tingnan nyo yung Tuadcom. Diba? Attorney na, ito yung katulad nung kay Attorney Lopez versus Franz Castro Lipad. Isang convicted child abuser na isang NPA ayon mismo kay Joma Sison,
Inimpeach yung isang attorney dahil hindi niya nagustuhan, nagsisinungaling daw yung attorney na yun. Pero mo yun. Samantalang lahat ng itinanong niya, sinagot ng attorney. Si Ma'am Lopez, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, walang yan na yan. Hindi niya nagustuhan yung sagot ni attorney. Aba, inimpeach niya. O sino yung nag-impeach? Ulitin ko ha. Isang child abuser, convicted child abuser na isang NPA, ayon yan kay Joe Masison, hindi sa akin. Oh, ang lupit no, congressman siya ngayon wala na, hindi na siya congressman ngayon. May pumalit na sa kanya yung babaeng kulot yung buhok. Oo, tsaka yung lalaking araw-araw naka-mouthpiece. Sino ba yun? Si Jokno ba yun? Yung collab team ni yung tabingi yung ang galing din ng tandem nila. No? Believe din ako kay Marcos sa pagsasama-sama silang lahat. Isang labas ang gilagid. Isang ngiwi yung panga. Tapos isang isang matandang iniwan ng pamilya. Ay, sorry. Hindi kasi may bali-balita dyan. May isang congressman dyan, iniwan ng pamilya. Okay, minsan hindi ko na rin binabanatan kasi nakakaawa eh. Oo, wala na. Pamilya, yung mga anak, simula nung nag-viral yung video, yung kay Junel, wala na. Oo, wala na. Nagsilayasan. Sige, tuloy. Opo. Baka umiyak na naman sila eh. Maintindihan ng ating mga kababayan, ano ho ba ang essence o diwa po ng naging desisyon ng Supreme Court? Kasi nga, hindi ho ba may kanya-kanya pong role ang branches of government, ang legislatura nga, to try and decide, di ba, sa impeachment. Pero dito sa naging desisyon ng Supreme Court, ano ho ba yung gustong iparating para sa ating lahat at lalo na po sa mga kinauukulang mga opisyal? Yung Supreme Court decision na yon, kung mababasa ninyo, medyo mahaba-haba, pati yung mga concurring opinions, sinasabi nila na ang Supreme Court ang may kapangyarihan na mag-decide on the interpretation of constitutional issues at ito rin ang may kapangyarihan na mag-decide kung meron na bang ginawang pang-aabuso ang isang co-equal branch of government doon sa proseso. Hindi ito pag-desisyon doon sa merito ng kaso, ito lamang ay pag-desisyon sa procedural aspect o teknikalidad na within the power of the Supreme Court. At nakita niya na doon sa proseso ng pag-initiate ng impeachment complaint o articles ay nagkaroon ng pang-aabuso sa karapatan ng nasasakdal na si Vice President Sara Duterte dahil hindi siya nabigyan ng due process. At kasama na rin dito yung pag-aabuso sa kapangyarihan ng pag-initiate dahil hindi ito sinunod yung one-year bar rule na kailangan isang complaint lamang. At ininterpret yun ng Korte Suprema kung what it entails na mag-initiate, which is yung pag-file at yung referral. So it is not actually a deviation from the Francisco versus House of Representatives case, but actually strengthening the doctrine that it laid down in Francisco. So, sinabi ng Korte na dahil may pang-aabuso, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Hindi kasi, ang gusto kasi ng mga hayop na yan, kapag nagdesisyon sila na i-impeach yung tao, impeach na agad. Wala silang tinatawag na bigyan naman ng kalayaan yung impeachable. Katulad ni Vice President Sara Duterte. Hindi nyo nga narinig yung side ng office ni Vice President Sara Duterte. Hindi nga nila pinagpaliwanag. Nagdesisyon na agad sila. Diba? Parang ano yun parang chismis. No, parang chismis na halimbawa, paano ba natin i-divert sa chismis? Halimbawa, 'di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, isang chismis na yung isang congresswoman diyan na simula nung nag-viral yung scandal niya at nabuisit sa kanya yung mga anak niya, iniwan niya. O anong gagawin natin? Kaagad-agad tayo naniwala. Ganun yung nangyari dito sa impeachment. Diyan sa Congress. Sinabi lang ng Congress na, ay gusto kong i-impeach si Sara.
Aba, inimpeach na agad nila. Hindi man lang muna nila pinagpaliwanag yung tao. Ang masama pa rito, 4 na beses nilang ginawa. Ang rules po sa pagdating sa impeachment ay isa lang dapat sa 1 taon. 'Di ba? Ito na lang, katulad na lang nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, taon-taon po may nag-i-impeach kay Gloria. Yun daw ay sabi ng iba, yun daw ay sinasadya. Sinasadya daw yun. Kampo daw ni Gloria Macapagal Arroyo yung nagsasampa ng impeachment para yung mga kalaban or yung mga against kay Gloria Macapagal Arroyo noon ay hindi makapagsampa ng impeachment kasi nga may isa ng impeach na nakahain. Kasi nga sa loob ng 1 taon, 1 beses lang dapat, isang impeachment trial, isang impeachment lang ang pwede mong ipasa. Ganun ho ang rules diyan sa impeachment na yan. Hindi pwedeng 4, 5, 6. Hindi ho pwede yung ganun. Hindi pwede. Tsaka kung gusto mo na pinagpilian, parang ang nangyari kasi para silang naglaro eh. Nagpasa sila ng 4 na impeachment. Tapos pinagpilian nila kung ano yung mas malakas. Nakita nila yung pang-4, yun ang mas malakas na pwedeng mas sa tingin nila yun na yung makakapagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kaso mga tanga, hindi muna nila inalam yung batas, hindi muna sila nag-research, hindi muna sila nagbasa na isang impeachment lang pala sa 1 taon nang dapat na pwedeng ipasa sa impeachment. 'Di ba mga boplak? Tapos ngayon na hindi kayo pinaburan ng korte, hindi kayo pinaburan ng Senado, sasabihin nyo tuta ng mga Duterte. Ang tangin ng disbarment na attorney yun. Ewan mo, biglang nanahimik ngayon si Gadon no? Musta ka na Gadon? Gusto mo ba ma-impeach ng 3 beses? Shoutout dyan kay Percy Paloma tsaka kay Hidarian Sub-Saharan, mukhang Sub-Saharan ng puwet ng kalabaw. Pinagpapaliwanag kayo ng korte, ba't po, ikaw Percy Paloma, imbis na, puro ka nga ngawa dyan. Puro ka video dyan na kesyo against sa ganun-ganun yung decision ng Supreme Court tsaka Senado. Kasuhin mo yung kaso mo, aba. Yung kaso mo kasi kasuhin mo, wag yung Tsaka ito pinagtataka ko, ba't binibigyan kaya ng oras to ng ibang mainstream media, no? Hindi, totoo lang binibigyan sila ng oras talaga. Talagang ito ang lihitimo na hawak na ng lahat yung ibang mainstream media, hawak na ng mga makakaliwa. Wala namang iba sasabihin yun ibabalita nyo pa. Diba? Pero yung mga dapat nyo ibalita, ngangabels na. Ito, tingnan natin kung lalabas ibang mainstream media to. Lahat ng ginawa ng House of Representatives ay invalido at walang epekto. Kaya nawalan din ng jurisdiction yung Senado ayon sa Korte Suprema. Napakalinaw, attorney. Hindi po yung merits ng kaso ang dinesisyonan ng Korte Suprema, kundi yung procedure na ginawa po. Doon po pumasok ang Korte Suprema. Linaw-linaw niyan. Nandun, nasa Senado. Kayo na mismo dyan, yung nagdi-discuss, nagtatalakay. Attorney, para na rin na maintindihan, saan banda po ba sa proseso nito na nalabag po ng House of Representatives yung tinatawag ng 1-year bar rule? Papaano po at saka yung due process, saan po banda po doon na masasabi natin na yan ang ito, pero yung mga anti-Duterte, pakinggan nyo to para kahit paano may matutunan kayo. violate ng Kamara. Doon sa 97-page decision, unang-unang tinalakay ng Korte Suprema yung proseso ng pag-initiate ng 3 complaints noong Disyembre at yung hindi pag-refer kaagad o immediately ng Secretary General to the Speaker of the House para ilagay sa order of business yung 3 complaints na yon within 10 session days. At sinabi ng Korte Suprema na yung nangyari noong February 5 na inilagay yung 4th complaint at yun took precedence over the
3 other previously filed complaints noong December ay hindi maaaring gawin dahil na rin nag-i-exist na raw yung tatlo na yon noong Desyembre pa lang at nasa kapangyarihan ng House of Representatives na yon ay sundin niya yung nakalagay sa House rules nila na i-refer kagad to the Speaker at na hindi ginawa. So dahil sa aktong yon ng pagde-delay ng pagre-refer na yon to the committee, in-skirt or nilagpasan ng House of Representatives at bypass niya yung sarili niyang rules. Kaya dahil doon, yung pang-apat na articles of impeachment na sumampa sa Senado at tinransmit ay invalid from the very start. Yan linaw niyan. Hindi siya nag-exist at all. So yun yung action o yung sinabi ng Korte Suprema na pinaka-fatal to the case of the House of Representatives. Baka Yan ang linaw-linaw niya, mga ulupong. Baka hindi nyo pa maintindihan. Ha? Ano ba? Ito lang, tanong lang. Saan ba kayo nag-aral? Dito, sa lahat ng lawyer, yung mga lawyer po na against to Vice President Sara Duterte, yung mga lawyer na nagsasabing lumabag ang Supreme Court, lumabag ang Senado, mali yung ginawa ng Supreme Court, mali yung ginawa ng Senado, saan kayo nag-aral? Sa Jakarta ba kayo nag-aral? Kasi alam ko ang subject dito ng mga lawyer, halos isa lamang. Pero nagtataka ako sa inyo na ultimong mismong ama nyo, ama na nila yan Supreme Court, yung mismong pinakatatay nyong lahat ng mga lawyer, aba, binabastos nyo. Hindi nyo pinapaniwalaan. Ganun kalupit, no? Kaya sabi ko, saan ba nag-aral itong mga to? Ano ba pinakain ng mga magulang nito? Pinakain ba ito ng karton tsaka goma? Ano yan? Umagahan nyo, karton, tanghalian nyo, goma? Hayop na itong mga to. Ako nga na elementary, naintindihan ko kayo hindi. Aba, mag-aral kayo ulit. O kaya bumalik kayo sa sinapupunan ng mga magulang nyo, tapos ipanganak kayo ulit, baka sakaling mag-autak kayo. Baka baka kasi, syempre, alam mo na, baka kasi hindi pa nabubuo masyado yung utak, yung kabila lang. Kaya mas maganda siguro kung balik kayo sa sinapupunan ng magulang nyo ulit, tapos magpaanak kayo ulit. Oo, tapos sabihin nyo dun sa i-set up nyo na yung magpapanak sa inyo, wag ka mong masyadong alugin yung ulo nyo pagkalabas dun sa puwerta ng nanay nyo. Kasi baka mamaya matanggalan ng kapiranggot ng mga ugat. Maging tanga kayo ulit. Sa madaling salita, attorney, nagsimula po nung baga yung delay sa opisina ng Secretary General. Dapat dineretso kaagad doon sa opisina ng Speaker. Tama ho ba? Tama yun. Parang sinabi pa nga ng Korte Suprema na walang discretion yung House Secretary General na i-delay yon dahil yun ay lalabag doon sa spirit ng konstitusyon. Po, at sinabi din, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sinabi din ni Senator Marcoleta kahapon, tinanong po siya ni Senator Cayetano, hindi ho ba kung nabasa ba nila mismo yung complaint mismo doon sa kanila, sa House. At aminado si Senator Marcoleta na wala silang nabasa. Mahingi nga daw siya, tapos walang nabasa, attorney. Isa rin ho ba yun sa mga naging violation ng House of Representatives? Tama ka dyan. Kung maalala mo, naglabas ng Yan pa pala. yung resolution ng yung Korte Suprema kailan lamang at tinatanong yon kung nabigyan ba lahat ng mga kongresista ng kopya nung complaint na fourth complaint at kung nabasa ba ng mga kongresista yung fourth complaint na yon. Ngunit hindi ito sinagot ng Kongreso kahit na meron siyang pagkakataon na sagutin ito dahil ininvoke niya yung separation of powers o political question. Kaya sayang yung oportunidad dahil kung nasagot nila kaagad yun, kung talagang alam naman nila na naibigay nila yung mga kopya na yun, then it would have been different siguro yung pagkukonsidera ng Supreme Court dun sa sagot na yun. Doon pa rin pala, may isa pa pala rin pala kayong pagkakamali.
'di ba, sinabi ni Senator Marcoleta na hindi nga daw siya nabigyan ng kopya. So ibig sabihin, pag ikaw ay partido nila, alam na nilang kakampi nila, meron kang kopya. Pag hindi ka nila alam nilang di ka nila kakampi, wala kang kopya. So bawal huyong kasi dapat ang isang impeachment na ipinapataw, lahat po ng mga congressman diyan, damay-damay po lahat 'yan. Lahat po dapat 'yan ay nababasa ho nila 'yan. Bakit si Senator Marcoleta wala? Kasi tawag dito kasi kakampi ng mga Duterte. Ganun pala. Okay. Ay, hindi yan ito to. Saan yan? Oy, ba't nawala na yung papanoorin natin? Ito ba yun? Ito. Basahin ko nga to. Wait lang guys, wala na tuloy yung buwisit kasi itong mga hinayupak na to eh. Saan na yung itim natin yan? Yan, Ba't ganito? Ba't ang liit nito? Ano nangyari dito? Palayin natin to. Decision ng Senado ay parehas lang pala to. Decision ng Senado. Pare-parehas lang pala yung yung na-play ko. So eto, panoorin ho natin tong eto nga. Eto yung sumbat ni Attorney Claire. Ito yung pinapalabas ngayon ng mga anti-Duterte na puro lang daw gala si BP Sara. Hindi daw nagtatrabaho. So ito, panoorin natin. Mula sa alegasyon na magkaalyado umano sina Vice President Sara Duterte at dating Vice President Leni Robredo, hanggang sa tanong kung aktibo pa ba si VP Sara sa kanyang tungkulin, sinagot lahat yan ni OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo. Sa kabila ng ingay sa politika at usapin ng impeachment, iginiit ng tagapagsalita na may malinaw na direktiba si VP Sara sa kanyang opisina. Si Yan, Jason Rubrico sa detalye ng balita. Pasok, Jason. Pasok mo yan, Jason. na itanong sa Office of the Vice President kung saan na nga ba si VP Sara Duterte sa mga panahong ito. Bagamat hindi ibinahagi ang eksaktong lokasyon o schedule ng bise, tiniyak ni OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo sa isang press conference na aktibong ginagampanan ni VP Sara ang kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo. Her involvement never diminished. Even if she's not physically here, she's still the one running the office. Kasi may technology naman eh. Tama. Diba? Tayo lang, yung mga nandito, kami yung gumagawa. Kami yung mga sundalo, but the instructions come directly from the Vice President herself. Ayon kay Castelo, sa nakalipas na 3 taon, mas marami pang nakikitang kailangang gawin si VP Sara, lalo na sa pag-abot ng serbisyo sa mga liblib na lugar. Hands-on pa rin aniya ang pangalawang pangulo mula sa pagtukoy ng mga lugar na dapat paglaanan ng tulong hanggang sa aktibong pagpo-post sa social media ukol sa mga inisyatiba ng OVP. She may not be here physically, hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Minsan virtual, minsan ghost. Ayan, katulad lang nung paglayas ni Marcos papuntang Dubai. So ibig sabihin, 'di ba? So parehas lang 'yan eh. Tsaka unang-una, akala ko ba walang kwentang vice presidente si Sara? Nung nawala yung tao, hanap kayo ng hanap. Nung nandiyan yung tao, panira kayo ng panira. Anak ng teteng, ang hirap nyo pakisamahan. Ang hirap nyo kabanding. Utay lang, buti. Buti may pagkaibigan pa sa inyo. Ay, itong mga to, nung nandyan yung tao. Si Sara Duterte, kurap yan, dapat alisin niya dito sa Pilipinas. Nung umalis naman yung tao, asa na si Bibi, wala lang ginagawa bilang Vice President. Tanginan tong mga to, wala nang, di na alam kung anong gagawin sa inyo eh. Halos lahat na lang eh, no? Siguro pati yung pati yung mga kinakain ni Vice President Sara Duterte, insecure tong mga yudipunggol na to. Lahat na lang, pati yung pag-alis, may ginagampanan niya pa ba yung trabaho? Oo, hindi naman kasi siya katulad ng iba dyan na konting kibot, may barado lang dun sa lababo, picture agad. Hindi katulad ng iba dyan na pumunta pa sa fish court tuloy.
Diba? Para magpa-picture-picture, pumunta pa dun sa sunugan ng pulburon para may pang picture-picture, may pang post. Hindi naman kasi ganun yung mga Duterte na todo kunting kikibot eh. Mas maganda yung, tsaka ito ramdam natin yung trabaho ng Office of the Vice President. Diba? Ngayon, bakit kayo nagtatanong? Eh, pwede nyo naman i-check sa page ng Office of the Vice President. May mata naman siguro ko, marunong naman nata kayo mag-research. Diba? Ako, nakikita ko naman araw-araw. Kayo ba't hindi nyo nakikita? Tanga ka ba? Ay, yung ano lang magmura eh. Oo, bad trip lang kasi dito sa mga tulunggis na to eh. Namang iginiit ni OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo na malinaw ang direktiba ni Vice President Sara Duterte na manatiling nakafocus sa serbisyo at trabaho sa kabila ng ingay sa politika at usapin sa impeachment. Impeachment or no impeachment, the Office of the Vice President will work the same or even harder to fulfill the mandate of the office and to fulfill also the advocacies of the Office of the Vice President. Okay. Until then, we do not know what's happening outside. Nice, Ma'am Ruth. Tuloy lang kung anong trabaho. Oo. Yun lang ang focus naman kasi. Well, of course, that's a standing order from the Vice President also na whatever happens outside, whatever happens in politics, diretso lang, focus lang. Ang pinakamasakit pa dito, no, yung mga anti-Duterte, iyakan ng iyakan. Samantalang si Vice President Sara Duterte, no, nakangiti habang nakikipag-kamayan sa mga supporters niya. Samantalang yung iba dyan, no, hindi ako nakatulog. Ito po ay nalugi po ang sambayan ng Pilipino. Sa mga lahat ng anti-Duterte, yan sila Percy Paloma, sila Laila De Lima, Risa Ontiveros, sila Joel Chua, lahat ng mga congressman dyan na Batani Romualdez. Pwede ba baguhin nyo? Kasi naririnig ko lagi sa inyo, talo ang taong bayan. Talo ang taong bayan. Parang binigo ang taong bayan. Puro kayo taong bayan, putang ina nyo, pakialam namin sa inyo. Tayo na kasi nakakayamot, puro kung taong bayan, inalipusto nyo ang taong bayan, di ba pwedeng sarili nyo lang? Paano kami? Kami nila Ma'am Ruth, kami ng Banateros, lahat ng supporters ng mga Duterte, di ba taong bayan kami? Wala kaming pakialam sa opinion nyo. Wala kaming pakialam sa inyo. Huwag nyo kaming idamay. Taong bayan kayo ng taong bayan eh. Kayo lang nagsasalita dyan tapos taong bayan. Ay nako. On the Office of the Vice President, yes. Samantala, iginit ni Castelo na nire-respeto ng OVP ang tugon ng masa survey ng Okta Research kung saan bumaba umano ang trust at performance ratings Ang ni ng VP Okta Sara Research sa second quarter ng 2025. We, of course, respect the survey, regardless of the source kung saan po galing yung survey na yan. With that, kung totoo man yun o hindi, we have resolved to do better for the Office of the Vice President. The Vice President herself also has resolved to work even harder than... Puta na nga, si Bam at si Kiko Pangilinan nga, wala lagi sa survey, nanalo eh. O, di ba? Oh, alo. Tapos ngayon, yung Okta na yun, puta, lalo na yung nilabas ng DCWH ba yun? O, hindi ko alam kung anong radio station yun. Walang niya yung ratings ni Tambalustlos tsaka ni Bongbong. Si BP Sara, kulelat na kulelat. Sabi ko, hype to ba itong hindi. Dapat hindi, huwag naman masyadong halatang in-edit nyo lang. We are all working now. So pagbubutihin pa po natin lalo ang serbisyo na ibibigay natin sa taong bayan. Batay sa survey, bumaba umano ang trust ratings ni VP Sara. Wala kami pakialam na dyan. Noong unang quarter, patungong 54% sa second quarter. Ang kanyang performance rating naman ay bumaba umano ng 6 na puntos mula 56% tungong 50%. Sa dyan, sa darating na 2028, katulad nga nung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano,
na gusto nyong, kung ayaw nyo maging presidente, si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028, labanan nyo na lang. Di ba? Talunin nyo sa halalan. Ganun lang. Anak ng teteng, hawak nyo na nga Comelec eh. Takot pa kayo. Oh, 'di ba? Pinagbubura na ng Comelec yung mga files nung nakaraang halalan kasi merong first time in history of the Philippines na magkaroon ng 18 million overvoting. Sa kasaysayan ho ng Pilipinas yan ha. Kauna-unahan lang ho nangyari yun. Huwag na kayo matakot. Chat nyo lang si Garcia. Hello, Sir Garcia. Tatakbo akong presidente. Ikaw na bahala sa akin ha. Meron nga dito, isang karton na ginto. Ay. Ganun na lang. Talunin nyo na lang si Vice President Sara Duterte sa darating na eleksyon para itsatay. Oo, sabi nyo, wala na. Kayo na mismo nagsabi. Yan, ito niyan, Trililing. Ito, palaging talo tong hype na to eh. Trililing ha. 'Di ba pambato mo si Raisa Araneta Ontiveros. Gawin mo sabihin mo sa kanya talunin niya si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election ha. Sabi ko, 'di ba sinasabi mo lagi, mahina na Duterte, wala nang supporters. So sige nga, tingnan natin sa 2028. Ganun na lang, labanan nyo na lang. Hindi yung puro kayo kuda dyan, puro kayo iyakan. Mga bayot ba kayo? Mga bayot ata itong mga to eh. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa sinabi ng spokesperson ng impeachment court na wala nga pong nilabag na batas at tama lang po ang ginawa ng Senado sa desisyon nila mapatungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ano pong may kukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pahipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated para sa ating mga video araw-araw. Gayahin nyo lang ho itong lumalabas na tong Yudi Punggol. Ang kulit-kulit nito. Kahit ako na parang naalibadbaran ako eh. So yan, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.